Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad as-Sadiq al-Wa'd al-Amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal na mag-aaral, isa pong napakadakilang pagkakataon, napakainam na mga sandali na inilalaan natin ng ating panahon sa pag-aaral patungkol sa ating pananampalataya. At kapag ang ating mga panahon ay ginugugol natin sa mga bagay na makapagbibigay ng pakinabang sa atin sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaral po natin ay ilang sandali lamang. Ilang mga panahon lamang ang ating gugugulin. Subalit, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga sandaling ito ay magiging kapaki-pakinabang sa atin, kapupulutan natin ng aral, magiging baon ng bawat isa sa atin sa kanyang paglisan sa mundong ibabaw. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay ang mga katanungan sa tao sa kanyang libingan at sa araw ng paghukom. Para sa isang Muslim, para sa isang mananampalataya, matagal na siyang isang Muslim o bago lamang siyang yumakap ng Islam, ng taus-puso na pagyakap sa pananampalatayang Islam. Nagiging buo sa kanilang kalooban na tanggapin ang katotohanan na tayo ay panandalian lamang dito sa mundong ibabaw, na tayo ay magtatapos din, ating lilisanin ang mundong ating ginagalawan. Sa mga hindi mananampalataya, ang bagay na ito ay mahirap para sa kanila. Ngunit para sa isang mananampalataya, ito'y buong puso nilang tatanggapin sapagkat malaki ang kanilang tiwala sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nilang gawin ang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamatayan ay likas na pangyayari na itinalaga ng Allah sa bawat nilikha, sa bawat humihinga. Lahat tayo ay dadaan sa tinatawag na kamatayan. Bata, matanda, maliit na o malaki, babae o lalaki, lahat tayo ay dumadaan sa sandaling yan na tayo ay mamamatay. At ang kamatayan ay hindi biro. Ang kamatayan, puputol ng mga sandaling ating ginugugol sa panahon na nasa ibabaw ng mundo. Bagay na kung saan pumuputol ng mga kasiyahan, ng mga pangarap, na kung kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kafa bil mauti wa'idha. Enough na, sapat na ang kamatayan bilang paalala. Ngunit, batid ba natin pagkalipas ng kamatayan? O sa panahon o sa sandali na ang tao ay mamamatay, batid ba natin kung ano ang mangyari o nangyayari sa isang tao? At pagkatapos na siya ay mamatay, kapag siya ay nasa libingan, alam ba natin kung ano nangyayari sa libingan? At pagkatapos pa niyon, batid ba natin? So hindi natin alam ang mga pangyayari sa libingan o sa mga sandaling ang tao ay babawian ng buhay unless na ibinigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sigurado na mangyayari
na tayo'y mamamatay. Ano ba ang ating inihanda? Ano bang preparation natin? Tayo ay mamamatay, yes. Pero ano ang preparation natin pagkatapos ng kamatayan? Sa isang mananampalatayang Muslim, alam niya na ang paglisan niya sa mundong ibabaw ay paglisan lamang ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Subalit hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan natin sa mundong ibabaw. Meron pang kasunod na mga pangyayari. So, ano yung inihanda ng isang mananampalatayang Muslim sa mga sandaling iyon? Alam natin, merong mga pahirap sa libingan. Merong mga tanong sa libingan. Ano ang ating inihanda? Alam natin na merong itatanong sa atin na kung saan kapag hindi tayo nakasagot ng maayos, ng tama, ng gusto, kapalit nito ay napakasakit, napakatinding parusa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi sapat ang sabihin lamang natin ang shahadatain. Hindi sapat na namulat tayo sa Islam, sa mga magulang ng mga Muslim, sa environment ng mga Muslim. Hindi sapat na pinanghawakan natin ang shahadatain. Kinakailangan nating unawain. Kinakailangan nating isabuhay. Sang-ayon sa itinuro ng Quran at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring makaharap mo ang hirap sa pagsunod. Ngunit para sa iyong kaalaman, ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay bagay na napakagaan kung iyo lamang itong lubusang nauunawaan. At mangyari pa minsan, hindi lang magaan para sa iyo kundi kasiya-siya pa. Kalugod-lugod pa sa iyo ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis-salah." O Bilal, pahingain mo kami sa salah. Subhanallah, ang salah ay kapahingaan. Hindi ito pahirap sa isang tao, kundi kapahingaan pa niya. Sapagkat nalaman nila, lubos nilang naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay napakagaan at kasiyasya, kalugod-lugod na gawain. At kung ikaw ay nahihirapan, huwag kang mag-alala. Humiling ka ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Yaong mga nagsisikap sa amin, pagagaanin namin sa kanila ang aming landas. Hindi namin sila pahirapan. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Hindi pahirapan ng Allah, hindi niya bibigyan ng pasanin ang isang tao ng lagpas o higit sa kanyang kakayahan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y pambungad natin sa ating paksa at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyong susundan ang mga susunod pa nating mga paksa o pag-aaral. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.